series natin na I Deserved It. Okay? Dahil sa panahon ngayon, napakauso na yung I deserve, di ba? I deserve this, I deserve that, di ba? Deserve ko yan, deserve ko na ganito, deserve ko yan. Ha? Di ba kanta yun? Hindi, di nyo alam yun. Bil mo ko niyan, bil mo ko niyan. Ha? Binago ko lang yung term. Masyado kayo seryoso, okay? Deserve it. I deserve ko yan. Deserve ko mag-enjoy. Deserve ko magkaroon ganito. Deserve ko. Now, habang pinag-aaral itong series na to, sabi ko, ano ba deserve talaga namin? Ano ba deserve talaga natin? Alam mo, nakita ko to, deserve natin is death, condemnation, rejection, and counted out. Ito yung deserve ng bawat isa sa atin. Ngayong umaga, pag-uusapan natin dalawang thieves o dalawang magnanakaw na kasama ni Jesus kay sa cross. And next week, huwag kayong mawawala, pag-uusapan natin about sa isang babae na nahuling mag-alin ng adultery. Instead of condemnation, ang ibigay sa kanya, forgiveness and grace. And then sa sunod na linggo naman, pag-uusapan na natin about kay Zacchaeus. Nako, iba sa atin, niyabis si Zacchaeus, isang tax collector. Instead na nga, dapat ang deserve niya is rejection. Nako, ang binigay sa kanya ng Panginoon is welcome. Okay? And the last topic natin, pag-uusapan natin si Peter, kung saan siya ay nagsinungaling ng ilang beses. Dapat deserve niya is counted out. Dapat i-isolate siya, tanggalin siya, pero binigyan siya ng mga second chance ng Panginoon. Now, question ko sa inyo, anong deserve mo talaga? Ano bang deserve natin ng mga tao? Sabi doon kanina, sabi ni Pastor Bibo, ito yung title ng topic natin, I deserve death, but tandaan niyo po ito, we are all guilty of breaking the law. Ay guilty sa pag-break ng batas o law ng Panginoon. Like for example, yung Ten Commandments. Kaya walang mas mabuti, walang mas masama, lahat tayo ay guilty. If you read in James chapter 2 verse 10, sabi doon, for the person who keeps all the laws except one is as guilty as a person who has broken all of God's law. Now, church, makinig, hindi porket nagawa mo yung siyam, halimbawa sa Ten Commandments, nagawa mo yung siyam, at isa lang ang hindi mo nasunod, makinig kayo sa akin ha, kasing katulad ka ng tao hindi sumusunod sa 10 utos, isa lang ang hindi mo masunod, guilty ka sa lahat. Ganun yung law. Now, tingnan sa akin, lahat tayo dito guilty, karamihan. Alam niyo bakit? Dahil hindi mo nga kabisado yung Ten Commandments. Totoo hindi? So, sinong guilty? Taas kamay. Sino kabisado ang 10 utos? Sige nga. Ano yung number 1? Paano ka susunod kung hindi mo kabisado? Okay po ba yan? So, ganun yung panahon noon hanggang sa tiningnan ng Diyos, ni isa. Walang righteous. Lahat nag-fall short sa glory ng Panginoon. That's why lahat tayo ay deserve ng kamatayan. Sabi ng Romans 6:23, for the wages of sin is death. Tingnan mo yung katabi mo. Deserve ba niya ng kamatayan o death? Yes or no? Tingnan mo yung katabi mo. May ginawa bang kasalanan yan kahapon? Meron? Wala. Meron ba yung kanina ginawang kasalanan? Meron. Lahat tayo, you and me, meron tayo mga nagagawang mali or kasalanan araw-araw. And then, hindi natin nakikita yung ating kamalian, ang masakit pa, nakikita natin yung kamalian ng iba. Yes. Ay, naku, ang bilis magturo. Samantalang tayo mismo ay meron tinatagong kasalanan. Lahat tayo ay guilty at deserve sa isang tinatawag na punishment. Ang punishment is walang iba kundi yung death. For the wages of sin is death. Kaya lahat ng tao, tingnan mo, katabi mo, mamamatay. Because of sin. Nagsimula ito kay Adam and Eve. Dalawang klase ng death is spiritual and physical.
Okay ba yan? So, for the wages of sin is death. Now, tignan natin itong dalawang story. Okay, dalawang magnanakaw sa kasama ni Kristo sa cross. Now, tanong ko sa inyo, sino dito ang nagnakaw na? Ako lang. Nangupit. O, nangupit. Pinaganda nyo pa yung pagnanakaw sa pangungupit. Okay, pareho lang yan. Nangupit, taas ang kamay. Maging honest, may ba itong mga tao na di nangungupit? Ayun, si Matt nangupit na sa mama niya, kasama yung mama niya. Okay? Ayan. Baka kanina yan, mami ha. Kanina lang ba yan? Kanina, hindi ba? Di ba? Ano pag ikaw ay nangupit or nagnakaw, anong tawag sa'yo? Di ba? Thief or magnanakaw. Pag ikaw ay nagsinungaling, tawag sa'yo is liar. Pag ikaw ay isang cheater, anong ginawa mo? Cheat. Nadaya, okay? Pag sinabing cheater sa lahat ng paraan, kahapon nagulat ako, hindi ko nababanggitin ko yung anak ko, si JD, okay? Nalaman ko kahapon, siyempre nangungopia din, may kodigo, okay? Nung na-reveal yun, nahiya sa kanyang sarili, okay ba yun? Pero ito yung grace, nabanggit ko ba? Nakabanggit ko anak ko. Okay. So, lahat tayo ay guilty. Ang problema, makinig sa akin tingin sa akin. Kung ano yung ginawa mo, makinig po ipapangalan sa'yo ng mundo yung ginawa mo. Okay? Kaya nga marami sa atin is guilty talaga sa kasalanan. Okay? Hindi tayo umabot sa pamantayan ng Panginoon. Kaya ngayon umaga, nako kapatid, pag-usapan, alam nyo to, na nung pinako si Kristo sa cross, meron siyang dalawang kasama, tama? Dalawang magnanakaw. Now, pagbasaya natin sa inyong screen, sabi sa Luke chapter 23, verse 32 hanggang 33, two other men, both criminals, were also led out with Jesus to be executed. When they came to the place called the Skull, they crucified him there along with the criminals, one on his right, the other on his left. Now, church, makinig sa akin, hindi ko alam kung ano yung ginawa ng dalawang kriminal. Sa ibang term is magnanakaw. Hindi ko alam, okay, hindi nabanggit kung ano yung ninakaw nila at deserving ng death. Alam niyo po ba, bago tayo magpatuloy, yung death sa cross, ginawa ng Roman, okay, ng mga Romano, ang cross ay isa sa mga paraan para parusahan ang isang kriminal. At ang cross, pagpako sa cross, makinig isa yan sa pinakamahal o expensive na penalty sa panahon noon. You know why? Taling sa akin, why? Why? Because kailangan mo ng mga guards, centurion, para bantayan yung taong yan, araw-araw. At ang nakakayang kamatayan is yung cross. Okay, yun bakit? Sa loob ng ilang linggo, habang buhay ka, yung katawan mo, magdadry because walang tubig, okay? Hanggang sa yung hindi, mahirapan ka huminga, hanggang sa tutulak mo yung katawan mo para lang ikaw ay makahinga, habang yung mga taong dumadaan sa harapan mo ay pagtawanan ka. Ganon yung penalty ng cross sa panahon ng Romans. Biruin mo, habang nanunuyot yung balat mo sa araw, okay, araw-araw ko nandun nakasabit, okay, yung ibon, pwedeng kainin yung mga flesh mo. Biruin mo, ganon yung torture. Okay? So, yung panahon na yon, si Jesus Christ ay ipapako sa cross kasama ng mga kriminal. Ang nakakahiyang parusa sa tao sa panahon noon upang ipagmalaki sa buong mundo o sa buong lugar nila yung ginawa mo. Upang ipahiya ka, upang yung pagmatandaan sa'yo yung ginawa mong kasamaan. Ganon kalupit ang mga Romano o mga Roman sa panahon ni Jesus Christ. That's why si Jesus Christ namatay sa nakakahiyang paraan ng ginawa sa kanya upang ang bawat isa ay magkaroon ng buhay na kasama niya. Nakuha nyo?
At marami sa atin na para bang dalawang thieves na kagaya nito, hindi ko alam kung sino ka sa number 1 o sa number 2, na para bang pag nag-isip about himself, is pumapasok yung tinatawag na pride. Now, tuloy tayo. Sabi ng isang criminal, katabi ni Jesus Christ, okay, sabi niya, one of the criminals who hung there hurled insults, biruin mo at Jesus. Sabi ng isang kriminal, are you not the Messiah? Save yourself and save us. Imagine ganun yung boses kapag criminal, ano? Ganun yung boses, okay? And sabi ng isa, but the other criminal rebuked him, don't you fear God? He said, since you are under the same sentence, we are punished justly, for we are getting what our deeds deserve. But this man has done nothing wrong. Dalawang klase ng tao kasama ni Jesus Christ during sa crucifixion. Yung isa o yung pangalawa na magnanakaw. Now, church, my question to you, do you agree that we are all of one of the two thieves? Yes or no? Yes or no? Isa ka doon. Isa tayo doon. Sabi niya doon, himay-himayin ko lang sabi niya doon, in Luke chapter 23, again, can we read this together? Sabi doon, one of the criminals who, hung there, hurled insults at Jesus, aren't you the Messiah? Save me, o save yourselves. Di ba minsan sinasabi natin, Lord, ipakita mo nga. Alam mo, number 1, nakita ko sa isang criminal o sa isang thief na yan, is unrepentant. Unrepentant. Pride. Wala akong kasalanan. Don't judge me. Yung sinasabi ngayon ng mundo, yun ang nakakalungkot. Marami pang mas masahol sa akin. Na yung ginawa nila, kumpare sa ginawa ko, mas matindi yung ginawa nila. Yun ang sinasabi ng thief. Sige nga, Lord, instead of makita niya yung kanyang ginawang kasalanan, ang nakikita niya yung kanyang pride. Na sige nga, patunayan mo. Di ba marami sa atin ganon? Nagsisimba pero meron tinatawag na unrepentant. Tama? Bato-bato sa langit. Tamaan. Ay nako, marami sa ating thieves, number 1, na sinasabi, Pastor John o PJ, hindi naman ako masamang tao. Kunti lang naman yung ginawa kong kasalanan. Tama? Ayaw natin ng corrections, ayaw natin ng guideline o guidance, ayaw natin ng accountability because tingin mo, okay ka. May pride. Pansinin mo, ang daming Kristiyano ngayon, sad to say, they know God, they worship God, pero yung buhay nila napakalayo sa lifestyle na pinapakita nila. Yung testimony, yun ang nakakalungkot isipin. And proud sila na sabihin nila, I am from the City Light, I am from City Light, I am from CCF, I am from Victory, I am from this church. Pero yung buhay mo, sinisira mo yung testimony ng isang samahan o ng isang pamilya. Nakukuha niyo ba ako? Tulad ng isang thief, number 1, unrepentant. Di ba pag kinausap ka, pag kinonfront ka minsan, sinasabi mo, hindi sakit mo naman magsalita, PJ. Di ba? Emerson? Hindi, joke lang. Di ba minsan yun ang ating karakter, yun ang ating yung pagkatao mismo. But sa pangalawang tip, sabi niya doon, don't you fear God? Nakakatuwa, no? He said, since you are under the same sentence, we are punished justly, for we are getting what our deeds deserve. But this man has done nothing wrong. Wow! Nakita niyo ba yung senaryo? That time, sa kaliwa at sa kanan ni Kristo, yung isang magnanakaw, sabi niya, alam mo, Panginoon, nagkasala ako eh.
tama lang yung parusa sa akin. Tama lang yung ginawa sa akin. Tama lang yung discipline na binataw sa akin. Tama lang yung dapat, ito yung deserve ko, Panginoon. Ito yung deserve ko bilang isang taong makasalanan. Tanong ko, di ba pag tayo ay na-confront, ang hirap aminin yung pagkakamali? Yes or no? Yes or no? Di ba bihira lang ang biglang aamin, yes, nagkamali ako, nagkasala ako, I repent, forgive me. Di ba minsan masyado tayong defensive? Kung nakakatuwa kasi itong pangalawang thief o itong criminal is meron siyang tinatawag na repentant heart. Magkaiba yung sorry ka lang sa ginawa mong kasalanan, okay? Nag-apologize ka, maganda naman yan, pag walang repentance. Ay kapatid, sasabihin ko sa'yo, babalik ka sa dati at mas worse pa. Nakuha nyo? Dapat meron kang repentance heart. Habang binabasa ko ito, sabi dito, the second thief deserved death, but Jesus gave him life. Do we deserve death? Yes or no? Yes. Sa pinaggagawa mo ngayon, sa mga shortcomings mo, sa mga pagsisinungaling mo, sa mga bagay na masyado kang judgmental na rin, masyado mo nang tinataas yung sarili mo, may mga ginagawa kang hindi maganda na alam mo hindi maganda. Do you deserve mo ba ang biyaya ng Panginoon? Yung grace? No! Kapatid, nung binasa ko to, gustong-gusto ko sinabi niya, if you read in Luke chapter 23, 42 hanggang 43, sabi niya doon, then, he said, after aminin yung pagkakamali, after magkaroon ng repentant heart, and he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. And Jesus answered him, truly, I tell you today, you will be with me in where? In paradise. Now, church, basahin nyo nga just in case you missed it. Can we read this together one more time? Sabi doon, then he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus answered, truly, I tell you today, you will be with me in paradise. So, church, habang minemeditate ko to ulit, binabasa ko to ulit, lalo kong na-appreciate yung grace. Why? Pansinin mo, napakasimple ng faith na Lord, remember me. Kumbaga sa kanta ngayon, remember M, remember E. Put them together, remember me. Di ba? Church, makinig ha. Walang ritual na ginawa yung magnanakaw sa cross. Yes or no? Wala nang prayer, wala nang ginawa, wala nang good works. Why? Because he was dying on the cross. Na Lord, remember me. Yan yung grace. Hindi mo na kailangan pang gumawa ng mabuti o anumang good works para ikaw ay maligtas. Faith is enough. Yung grace ng Panginoon, ibinigay dun sa kriminal. And today, truly I tell you, today you will be with me in paradise. Biruin mo, hindi sinabi ni Kristo, okay, baba ka dyan sa krus para magpabaptize. Hindi niya sinabi yun. Hindi niya sinabi, okay, sige, bumaba ka sa krus para tumulong sa ibang tao. No. But today, ngayon agad, ito yung perfect picture for me, yung grace na ibinigay sa iyo na hindi mo naman deserving na wala ka namang ginawa. At marami sa atin abusado sa grace. Yun ang nakakalungkot. Abusado kasi nga ligtas naman siya, okay lang gumawa ng kasalanan. Kapatid, hindi yan excuse. Kaya pinagbinasa mo yung Romans 6, what shall we say then? Di ba pinag-usapan na karaan, shall we continue in sinning so that grace may abound? By no means. Wala nang saysay. Patay na tayo sa kasalanan, iniligtas niya na tayo. At nakakalungkot isipin ngayon mga kapatid, maraming Kristiyano, anong gusto lang? Ang gusto lang nila, pumunta sa langit. Pero ayaw nilang makilala kung sino yung Savior nila.
Kasi pag nakilala nila yung Savior nila, alam nila yung anong mission nila dito sa mundo. To share the gospel. Kaya careful tayo to share the gospel na, uy, you are going to hell, no? Ang motivation niya is going to heaven. Dapat hindi. Ang motivation dapat makilala kung sino yung Savior natin. Kung sino yung Savior mo. Ano yung ginawa sa'yo. Kasi pag na-experience mo, church, look at me ha, pag na-experience mo talaga yung grace, yung faith mo, magmo-motivate sa'yo to serve. Nakuha nyo? Hindi ko maintindihan eh. Ang daming Kristiyanong ligtas sila, Kristiyano sila, sinasabi na tinanggap nila si Jesus Christ as Lord and Savior, pero yung faith, yung motivation, yung service ay hindi nakikita sa kanila. Bato-bato sa langit, tamaan. Sana, alam mo, sipain ka na kita. Kung sabay ng Lord, sipain kaya kita. Sa lakas mong humingi sa akin. Di ba? Na hindi ka nga grateful eh. Hindi nga tayo grateful minsan sa mga blessings. At nakikita natin yung mali ng iba. Hindi mo nakita yung mali mo. At puna ka ng puna sa ginagawa ng iba. Hindi mo napupuna yung sarili mo. Di ba sabi nga bago mo tingnan yung speck sa mata ng ibang tao, anong gagawin mo? Tingnan mo muna yung log. Ang laki ng troso. Biruin mo, kung literal na troso lang, nagkakabanggaan na tayo ngayon dito. Naisip nyo ba yun? Grabe, no? Yung thief, maybe before siya i-crucify, narinig niya na si Kristo. Sa prison. Sabi niya, sino kaya ito? Maybe, hindi ko lang alam, dagdag ko na lang to sa akin ng pananaw, na Lord, para bang grateful siya. Maybe this time, maybe the thief, number 2, he was so grateful na nabuhay siya sa panahon ni Kristo. Mga Kristiyano, gising tayo. We deserve death, but God gave us life. For the wages of sin is death, but the gift of God is, ano yun? Eternal life. Alam mo, doon ko na-appreciate lalo yung Ephesians chapter 2, for by grace, you are saved through faith, not of your works. Pag tinignan ko yung sarili mo, tingnan mo yung sarili mo sa harap ng Panginoon, sino ka ba? Pinako siya, hindi lang sa mga tao nung panahon niya, kundi pinako siya para hanggang sa generations natin. At sa mga susunod na generations. Kapatid, oras naman na to share the Word of God. Confess. Kaya nga hindi tayo makapag-share, hindi tayo katayo sa harapan or anumang ginagawa natin because meron tayong secret sin. Baka merong unforgiveness. Baka merong mga bagay na nag-ahadlang to worship ng ating buhay na Diyos. Half-hearted. Hindi ko alam anong ginagawa mo. And then, kapag meron tayong blessing, you are so grateful. Na Lord, thank you, thank you, thank you. Deserve mo ba yan? Ha? Grabe, di ba? Tapos yung buhay mo, ang layo sa Kanya. Hindi ka nga makapag-meditate, hindi ka makapag-devotion araw-araw, na hindi mo nga siya gustong kilalanin. Tapos great, thankful ka, palakpak ka, God is good, magpo-post ka pa. Di ba? Deserve mo ba yan? Kasi kung grateful tayo, kapatid, tingin sa akin, kung grateful ka talaga, gagawa ka ng paraan para mabigyan ng ngiti ang mukha o ng Diyos na buhay. Gagawin mo yung task na ibinigay sa'yo. Isa sa buhay mo yung purpose na ibinigay sa'yo. Gagawin mo yung great commissions to make disciples. Kung grateful ka talaga. Kung thankful ka talaga. Kung na-experience mo talaga yung love and grace, mercy, na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kung grateful ka.
May nagsabi sa akin, PJ, I'm so grateful to you. Kung grateful ka sa akin, bakit mo ako sinasaktan? Di ba? Bakit mo ako binibigyan ng problema? Ganun din sa Panginoon. Kung mahal mo ako, bakit? Hanggang ngayon, tulog ka pa din. Di ba? Hanggang ngayon, nandiyan ka pa rin sa comfort zone mo. Kung na-experience mo, kapatid, kung na-appreciate mo talaga yung grace, ay nako, ewan ko sa'yo, di ba? Pangit. Galit, no? Ako na-experience, church, I've been a Christian since 2000, 1999, sorry, 1999, kilala ko si Kristo. Pero na-experience ko talaga yung yung families, yung blessing in 2014. Talagang minahal ko asawa ko, minahal ko yung mga anak ko, yung pamilya ko, na gusto ko na maging foundation namin is yung Diyos, wala nang iba. Kasi nga yung grace, nakita mo, Lord, grabe. Sa ilang taon, hindi mo kami pinabayaan. Panginoon, grabe. Sa ilang taon, yung biyaya nyo, yung protection nyo, Panginoon, yung covering ninyo sa amin, grabe. Hindi ko kayang bayaran, hindi ko kayang abutin ng aking isipan. Kaya kapatid, dapat pag merong problema, merong kasalanan, nagkakaroon ka ng burden. Pag wala kang time with the Lord, nagugutom ka nga. Di ba? Pag hindi ka mapag-church, alam mo yun, para hindi ka komportable kasi nga hindi ka naging channel of blessing. Why? Kasi nga pagpunta mo sa church, hindi para sa'yo to. Para sa Panginoon. Nandito ka para hindi umupunan dyan. Nandito ka para hindi ma-bless. Kung nandito ka para maging blessing sa iba, kamayan mo. Yung mga kasama mo, i-welcome mo, iparamdam mo na mahal mo sila, ngitian mo, mag-serve. Nakuha nyo? Bukas, Monday, one time kasama ko sila Sheena. Wala dito, nasa procession ata si Sheena. Kulot kasi. One time magkakasama kami ko sa Monday, balik na naman na tayo sa trabaho. Balik na naman ako sa layout, mga ganon. Sabi ni Sheena, PJ, be thankful. O nga, no? Grateful ako kasi may trabaho. Ngayon, bukas ng umaga, papasok kayo sa eskwela, ano ang mission mo? Ano ang gagawin mo? Di ka ba natatakot? Di ka ba nahihiya? Now, tingin sa akin. Look at me. Hindi ka ba nahihiya until now, wala ka pa ring naduduplicate? Wala ka pa ring name-mentor? Sa mga Kristyano mo tatagal na, wala ka pa ring nadidisciple? Di ka ba nagtataka? Maybe check yourself. Lord, na-appreciate ko ba yung grace na binigay mo? Grabe, no? Lord, na-appreciate ba kita? Kaya nga, if you read in Psalm 103, kapatid, sana i-post nyo to. Sana isipin yung mabuti kung gaano ka kamahal ng Panginoon. Sabi sa Psalm, God does not treat us as our sins deserve or repay us according to our iniquities. For as high as the heavens are above the earth, so great is His love for those who fear Him. As far as the east is from the west, so far has He removed our transgression from us. Makasalanan ka, deserve ba ng Panginoon ng punishment mo sa Kanya? Yes, pero hindi niya ginawa yan. Grabe, no? Merong ilang after the death of Jesus Christ, tumakbo yung mga kababaihan, sila Mary. Then nakita nila sa tomb, wala na si Jesus Christ. Siya ay nabuhay muli. Sabi niya, "Oh death, where is your sting?" Grabe. Victorious na, actually, ikaw. Sabi mo nga, victorious na ako. Kasama ko si Kristo. Lumalaban ako dahil victorious na ako. Lumalaban ako from victory na. Hindi na para manalo.
Lumalaban ako ngayon para magbigay ng glory sa Panginoon. Gumagawa ako, hindi na para sa akin, hindi dahil deserve ko to, kundi deserve ng Panginoon lahat ng glory, lahat ng credit sa Kanya. Amen? Amen? Akbay mo katabi mo. Sakalin mo nga. Ay, Matt, sorry. Huwag mo sakalin mama mo ha. Yari ka, mama mo katabi mo. Akbayan mo, promise. Akbayan mo ha. Yakapi. Habang binabasa natin tong verse na to, in 1 Peter 1:3, can we read this together? Mas malakas, louder. Okay ba yun? 1, 2, 3, go. Sabi doon, praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. The old has gone, the new has come. Sabi mo nga, mabuti ang Diyos sa'yo. Duro mo. Duruin mo. Sa mga nasa live ngayon, duruin mo yung kapitbahay, yung kasama mo. Duruin mo katabi mo. Alam mo, ang bait ng Diyos sa'yo. Sabi mo nga, anong pinaggagawa mo sa buhay mo? Di ba? Alam nyo, sasabihin ko to ulit. Church, kung nanonotice nyo, ang service natin sa 11 a.m. Tama? Nandito ako at 10 a.m. Bihira lang malate. Ang pinaka-late ko is 10:30. Gusto ko pumunta rito hindi para patayin yung ilaw. Kasi automatic yung kamay ko, di ko alam bakit. Gusto ko magkaroon ng fellowship sa bawat isa. Gusto kitang makausap. Gusto ko kitang maka-fist bump. Gusto ko kitang makapagbiruan. Kanina kasama ko si Kuya Troy, meron kaming tattoo. Alam mo yun, from there, nagkakaroon kami ng connections. Si Kuya Troy niya, nasa tuwa niya, kinis niya ako dito. Alam niyo, I encourage you, church, come early, and let's have a fellowship. Talk, kamustahan, kwentuhan, every Sunday. Once a week. Kasi iba dito, di mo man talaga nakikita tama? Minsan lang. Yung iba nga may sakit pa. Okay? Yung iba buntis. Yung iba may gout. Yung iba nasa probinsya. Yung iba may arthritis. Okay? Maiksi ng buhay. Tama? Napakaiksi ng buhay. Ako po ay 46 na. Ilang taon na lang? 40, di ba? Sabi nga nila, 35 lang daw ako eh. Pinagkakapalan pa nga yung asawa ko, anak ko. Pero may 46, sabi ng World Health Organization, hanggang 55 lang lalaki, maximum. Pag lumampas doon, blessing na. Ang babae hanggang 65, maximum. Pag lumampas doon, bonus na. Okay? Pero pansinin, pag naunang lalaki, mahaba buhay ng babae, no? Joke lang. Kung 55 na lang, meron na lang ako ilang taon? 9 years. Tama ba? Kung tama ang math ko, ha? 9 years. Gugulin ko ba yung oras ko na 9 years sa mga sama ng loob? Sa pagtatampo? Kung 9 years na lang buhay ko, gugugulin ko ba yung sarili ko sa pag-isolate? Why not? Gagawin ko na lang, gagawa ko ng parabang legacy. Magbibuild ako ng relationship. Mag-share ako ng gospel. Why? Alam niyo ba, minsan pray ko, Lord, balik ka na. Pero sabi ni Nico, wag muna, ikakasal mo na sila ng January. Okay? Go, Lord, minsan balik ka na. Kasi excited na ako dun sa treasures. Yung treasures in heaven. Na kung saan mag-e-enjoy ako. Na kung saan yung magnanakaw hindi kayang pumasok. Nag-uusap kami ng treasures. Ano ba yung treasures? Ang treasures na sinasabi sa Bible, hindi yung mga gold. Ang gold doon, apakan mo lang. Daanan mo lang, pathway mo lang. Yung mga jewels, yung mga rubies, wall lang yan. Ano yung ma-enjoy mo? Hindi yung gusto mo, yung hindi inaasam mo din sa mundo. Kundi yung mga kaluluwang nadala mo sa Panginoon na magkaroon kayo ng fellowship. Oh, habang buhay. Yung bang ma-enjoy mo, yung mga mahal mo sa buhay, yung mga kapatiran mo, yung kapatid mo, yung mama mo nandun, mga tatay mo, asawa mo, anak mo na kasama mo.
worshiping yung Diyos na nagbigay ng buhay sa bawat isa. Excited ako na sumayaw nga. Kasabi ng kanta ni Phil Wickham, I'm so excited to dance with David. Grabe, tumatayo balahibo ko, Lord, deserve ko to pero binigyan mo ko ng life. Sana, Panginoon, dalangin ko. Biruin mo, church, kung bawat isa ay magseryoso sa Panginoon, ay naku, malaking impact yan sa community natin. At magandang impact ng community, pag maganda ang values, magiging maganda ang ating government. Kung tama ang values na nagsisimula sa isang pamilya. Ilang pamilya meron ang isang Kristiyano? Kapatid, mga kaibigan, may mga magulang, magiging magulang someday, isipin mo anong values ang sisimulan ko kung lahat tayo dito ay naging seryoso sa kanyang pagtawag ng Panginoon sa kanya, magbabago ang takbo ng ating nation. Because of you, because yung values na galing sa Panginoon. Because lagi mong sinasabi, Lord, thank you, grateful ako sa lahat ng ibinigay mo. Kaya Panginoon, gusto ko, ito namang buhay na to ay maging instrumento nyo upang Panginoon, marami kaluluwa ang makakilala sa inyo, na sa inyo lang ang pag-asa, wala nang iba. Amen? Can we read this together one more time in 1 Peter 1:3? Praise be to God. And in His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. You are now a new creation. Ikaw na ngayon ay dasma. Remember that. Your identity is now a dasma. You are God's disciple. You are God's ambassador. You are the salt and light. You are God's masterpiece. You are an overcomer. That is your identity in Christ. Because, church, nakita mo yan, na Lord, because I deserve death, but you gave me life, hope, love. Now, it's my time, it's my turn, Panginoon. Ako naman, ang gamitin nyo tulad ng paggamit nyo ng mga Kristiyano noon na umabot ng inyong good news sa amin. Amen ba yun? Is God good? All the time, God is good. Church, sana paglabas mo dito, magbago na yung perspective mo. Magbago dapat yung puso mo. Hindi about kung anong lugar o simbahan o ano. Isipin mo, isa lang yung Diyos natin. We serve one God. We play for an audience of one. Amen? Let's pray. Father God in heaven,